Seafood tom yum ba ang hanap mo? Eh, di magluto ka kung gusto mo. Kaysa abalahin mo pa ako dito. Charot. At dahil nga sa isang gabi, bigla akong nag-crave sa tom yum. Ang sasarap kasi nung mga natikman kong tom yum sa Thailand dati. Ang yummy ni Tom kasi, kaya tom yum. Sabi ko, ba't di ko rin kaya gawin dito? Sa probinsya namin, mayroon din naman halos yung mga ingredients nila dito. Kaya ayan, naghalukay ubi ako sa rep namin ng mga pwedeng gamiting sangkap tulad ng lantang onion leaves at inuuod na kamatis. Isa sa pinakamahalagang sangkap ng tomeyam ay ang tangilad or lemongrass. Nasandamakmak yung pananim dito sa amin. Mapailog, bukid at dito sa tapat ng aming gripo. Ang dami. Kaso natatakot man akong kumuha. May butas kasi dyan sa ilalim. Ewan ko kung bahay ng daga o ahas. Pero sabi-sabi nila, takot naman daw sa tanglad ang ahas. Totoo ba yun? Kaya ayan, inutusan ko na lang yung kapatid ko na kuhanan ako. Nilinisan ko muna kasi yung tangkay lang naman kailangan ko dyan. Habang naghuhugas ako ng kamay guys, para bang may mahapdi sa daliri ko. Yun pala, naabar ako dun sa dahon ng tanglad. Alam mo ba kung ano yung naabar? O, bahala ka na mag-isip. O, problemahin ko pa bang i-translate sa'yo? So, dahil nga sa hindi po ako prepared masyado, bigla lang naman kasi akong nag-crave. So, biglaan lang talaga ang vlog na ito, ano? Kaya ayun, kulang-kulang yung seafoods natin. Ayan, o, kukunti lang siya. Meron lang tayo dyang alimasag, faucet, tehong, tsaka hipon. 4 lang. Yun lang naman, hindi siya kompleto kasi nga biglaan nga lang to, diba? Kaya hindi tayo prepared. Kulang kasi ng lobster beef. Charot, ang mahal nun. Uy, so after ko po hugasan at hiwa-hiwain ang mga seafoods, kasama na ng paghuhugas ko sa tahong ni Carla gamit ang pH Care, sisimulan ko naman na ngayong maghiwa ng mga sangkap. Mabuti na nga lang, medyo buhay pa itong nabili kong galangga sa Thailand. Naghihingalo na nga lang, malapit-lapit na itong mabulok ba? Para siyang luyang puti or malaagat, ganon. Meron naman daw nabibili nito sa palengke namin, di ko lang matsyempohan. Kaya napabili pa tuloy ako sa Thailand nung nagpunta ako doon 3 months ago. Pero hindi ko niluto tong tom yum ngayon lang ha. Nung August pa ang cooking vlog na to. Ngayon ko lang in-upload, bakit ba? Page mo ba to? So, hindi ko na ipakita lahat ng ingredients, no, habang hinihiwa. Baka ma-decompose na tayo dito, di pa tapos. Bangkitin ko na lamang isa-isa habang nilalaglag, ano? Kaya ngayon, simulan na natin ang pagluluto ng seafood tom yum soup. Unahin na ang kamatis para sa puso mong matagal nang nagtitiis. Pagkatapos hugasan, direct mo nang hiwain dyan sa kaserola para di ka na mag-aksaya pa ng lagayan. Ganun lang din naman na ilalaglag mo dyan. Diba? Lagyan ng tubig, kutuban mo lang yung dami. Saka mo buksan ang kalan. Ilagay ang tanglad para sa mga ayaw pang magladlad. Sibuyas, dahil kulay rosas ang aking butas. Hindi gaya nung sayo, color gray, ew. Galangga, bumitaw ka na kasi, gaga. Antayin lang yung kumulo. I-prepare ang second batch of ingredients. Onion leaves, tom yum paste, gata ng nyog, mushroom. Wala tayong parsley, wala ding spinach, wala ding coriander leaves. Ang meron lang sa rep namin ay itong dahon ng baulan. Di ko alam kung anong tawag nyo dyan, basta yan yung tumutubo sa bukid na mayroong babae at lalaki. Kapag lalaki, yun yung matinik. Pag babae naman, hindi. So, yung babaeng baulan yung ilalagay natin. Kinakain kasi yung talbos niyan, no? Habang inaantay pa natin kumulo, nanood pa ako sa YouTube, kung paano ba ulit tulutuin. Kasi baka may nakaligtaan akong ingredients ba. Ang dami kasi talagang sangkap na herbs itong tom yum na to, Diyos ko. So, ayun, may nakaligtaan nga tayo, Diyos ko. Yung lime leaves, meron namang puno ng kalamansi, tsaka dalandan dito sa amin. Kaso iba naman yung lime, diba? Dalayap yata yun, pagkakaalam ko. Meron naman kaming tanim na dayap, kaso nandoon sa bandang ilog. Kasama nung tanglad doon ang pinagkukuhanan ko. Gabi na, tapos may mga naniligo pa naman sa aking engkanto doon. So, hindi na lang ako kumuha. Bawi na lang tayo sa next life, ano? Kumulo na siya, kaya nilagay ko na ang siling labuyo. Feeling mo kayo na, di pa naman nag-I love you. Dali-dali ko na rin kinuha ang mga seafoods kasi sunod-sunod na yan ang paglalagay natin dito, be. Hipon para sa puso mong mamon, tahong para sa ex mong gonggong, alimasag para muling mabuo ang puso mong binasag. Mamaya na yung puset para hindi mo overcook. Kukunat kasi siya pag na-overcook ba? Tama ba ako? Ngayon, timplahan na. Asin ko pong singsing, pamintita at vetchin ni Valderrama. Kung may patis mas maganda, go. Kaso wala kami, anong gagawin ko? Alangan maglupasay ako dyan. Mag-manual tasting muna tayo para malaman natin kung ano ba ang kulang. Makapakurangot sa taway to. Ilaglag na natin yung mga natitirang ingredients, be, para matapos na ang awayang Marcos at Duterte. Poset, mahal pa rin kita kahit lagi mo kong binibwisit.
Mushroom, come to my room, tas si Kalabat ang gapoy arum. Ibuhos na ang gata salvaje, mirada de mujer, passion de amor, el cuerpo del deseo. Di ba di mo na gets? Di mo na kasi naabutan yung mga Mexicano novela tuwing alas 3 ng hapon, ang sad ng childhood mo. Huwag kalimutang anlawan para walang sayang. Hindi pwedeng may nasasayang sa mga gata. Tandaan nyo yan. And then, second to the last, ay ang tom yum paste na nabili ko pa sa Thailand. Nagtanong ako nito sa palengke namin, wala, hindi daw nila alam. Pampasigurado lang naman to ng lasa na maglasang tom yum talaga yung niluto ko. Kasi kung magaling ka talaga magluto ng tom yum, kahit wala na to, dadaanin mo lang sa mga ingredients. Parang sa sinigang, di ba? Lagi tayong naglalagay ng sinigang mix. Pero yung mga marurunong magsigang talaga, hindi na sila gumagamit niyan. Natural na pampaasim yung ginagamit. And last but not the least, ilaglag na ang dahon ng baulan. Sounds like baulilay na pamatay ng langgam. Yun lang, tapos na. Ano pang inaantay mo dyan? Ba't nanonood ka pa? Charot. Pakuluan lang yung konti hanggang sa malanta yung dahon. Ngayon, mag-aaklo na ako sa mangkok para matikman na natin. May isa pa pala tayo, B, na nakalimutan. Budburan ng onion leaves. At ayan na po ang final product. Kukwa, 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 wakwa. Wak, 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 wak. Ba't parang ang haggard naman ang itsura ko dyan pagkatapos kong magluto, B? Na-stress man kasi ako sa dami ng ingredients. Uy. Pwede na. 6/10. Nabawi na lang sa sahog siguro to. Kasi marami yung seafoods na nilagay ko. Pero may hinahanap kasi akong konting asim at aroma na kulang sa kanya. Siguro yung lime leaves talaga ang kailangan dito, no? But anyway, hindi man niya napunan yung pagkukulang. Ang mahalaga, marunong tayong makontento. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity. Let's make people happy and contented. Kung balikan na ng hirap, luhat lahat.